Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang host ng programang Opinyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinyon sa Danilo Dizon TV. Atin pong magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinyon sa Danilo Dizon TV. Atin pong pag-usapan yung impeachment ni VP Sara. Malalaman po natin kung malakas pa ang Duterte kasi sa mga naganap na hearing sa Quadcom sa House of Representatives ay ilan lang naman yung nagtanong dyan, mga ipagpalagay na natin 10. So sila lang yung aktibo na parang hindi bias at talagang ginisa talaga ng gusto yung dating Secretary ng DepEd at kasalukuyang Vice President Sara. Binubusisi po yung kanyang confidential fund at intelligence fund kung saan napunta na hindi may paliwanag, kaya nga sasampahan siya ng impeachment dahil sa wala tayong pagtitiwala sa kanya. Siyempre ang hindi nagtitiwala, pwede natin isipin yung mga nag-iimbestiga ngayon. Ilan lang naman yung nagtatanong sa Quadcom at saka sa Senado. Paano pa yung mga hindi nagtanong? Hindi natin alam kung marami dyan ay mga Duterte. Ganun din sa Senado. Yung mga hindi nagtanong, play safe po yan. Hindi natin alam kung mga Duterte yung mga yan, kasi hindi natin alam kung paano sila magtanong. Malalaman kasi natin kung galit sila sa mga Duterte batay sa kanilang pagtatanong. Kung iniipit nila ang resource person, nakita natin yan sa Quadcom, talagang naipit talaga si VP Sara. Binusisi talaga ng gusto yung kanyang confidential fund kung saan napunta, na hindi kanya may paliwanag. Kaya na contempt yung mga staff niya. Ngayon malalaman po natin kung siya ay mahatulan sa Senado, kasi po yung Senado
sila po yung magkaroon doon ng impeachment trial proceedings. Ang sabi ng mga nag-aanalisa, mga abogado, mga analyst, na yun daw Senado ay political. Kung bakit political, mga elected kasi yung mga senador Ganon din pa sa House of Representatives, mga elected sila. So ang pagkaiba ng regular court at saka ng political ay sa regular court po, yung pong mga judges ay mga pumasa ng bar. Talagang ang pinag-aralan nila ay nasa law books. Sa law books po, meron dun po yung mga iba-iba mga kaso at nandun din yung mga parusa. At matindi pag sa court, sa regular court, doon hindi pwedeng samblay yung mga judges kasi meron silang guide. Pag binasa nila yung article section, word for word, yung akusado hindi makakaligtas kasi doon sila hahatulan according to section o article section, gano'n po yun, no? Maliwanag po doon, tsaka nakalagay doon yung parusa, kung ilang taon makukulong. Hindi kagaya ng impeachment na di umano ay political issue proceedings, ay hindi masyadong hinahanap doon yung tungkol sa batas, sa rules of court, regular court, na may sinusundang mga batas. Sa impeachment ay di umano ay depende kung kakampi mo yung nakasalang, kagaya nung inimpeach na si Corona, dating Supreme Court chief ng Supreme Court, Corona, ay gumulong daw ang pera dyan. Di umano pwede rin siguro mangyari dito sa Senado yan. At hindi pa yon. Ilan ba dyan yung mga Maka Duterte? Ang sabi nila, hindi mahalaga dyan yung nagawang kasalanan kasi pwede pang pag-usapan yan depende rin kay Bibi Sara kung sa palagay niya marami ang o konti lang yung sasuporta sa kanya, baka mag-resign siya. Kasi kung mag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo ulit sa 2028. Hindi ko lang alam, pag nag-resign siya, sign of guilty ba yun? Hindi naman siguro kasi nag-resign na nga yung tao ang impeachment ay magtanggal kung nag-resign yung tao, hindi po natin alam kung sa takbo ng impeachment na nag-resign yung may sa pagre-resign pagtakbo ba yun? Pwedeng sabihin na tumakbo, guilty.
Ganun ba yung kayang rules pag nag-resign? Guilty. So, hindi, sana ganun ang batas. Hindi pwede mag-resign. Kaya lang, may lusot eh. Kung marami siyang kakampi dyan sa Senado, pwede siyang absuelto, not guilty. Kasi hindi nga yan regular court eh. Depende sa halimbawa, si Bongo, Senator Bongo, sa palagay nyo, paboto yan ng guilty. Kahit alam nila nagmura, nagbanta sa Pangulo, sa asawa, minura ang presidente, yung asawa, pati si Speaker Martin Romualdez. Sa palagay nyo, pag hindi buboto yan ng guilty, may kasalanan niya mga yan. Matatanggal ba sila sa pwesto? Elected yung mga yan. So, dyan po, malaking issue dyan. Pag lumalabas yung impeachment, depende sa kakampi, sa boto ng kakampi, hindi sa merito. Hindi kagaya sa regular court, kung may kasalanan ka, babasahan ka ng article, section. Sa impeachment, hindi. Ang tanong dyan, what mo minura? Bakit mo pinagbantaan? Kung masasagot ng maganda yan, parang din barangay Lupon, pinagkakasundo lang yung dalawang nag-aaway. Di ba magkasama yan dati sa unity team, si BBM saka si Sara. Panduli parang nagtampuan, nag-aaway. Baka ganun lang yan parang pwedeng ayusin pag inayos ba yan, pag nakakuha siya ng maraming kakampi, balita ko 8 lang ang kailangan niya absuelto na siya. So hindi kasi tinitignan dyan kung nagmura siya, nagbanta siya, hindi po tinitignan yan. Ang tinitignan dyan kakampi. Natandaan niyo sa Quadcom, parang nangaaway si BP doon. Sabi niya wala daw siyang kakampi doon. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya kasi wala doon, hindi nagtanong. Sa Senado,